Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa muling pribilehiyo na makapangaral po sa inyo pong harapan. At salamat po sa biyaya na tayo po yung muling nandito. Ano po? Lagi ko pong ipinagpapasalamat yan dahil tayo po ay mahihina. Ano? At salamat na ang Panginoon po ay patuloy pa rin nagsumasama sa atin upang tayo po ay makaparito at madala natin ang sarili dito sa bahay-sambahan. Ano po? So ngayong gabi po or ngayong hapon, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa pag-aaral patungkol sa pamilya. No? So magtuturo ho ay hindi pa nakakaranas magpamilya. No? So tayo po ay magsitayo at tayo po ay mag-aaral na ng Biblia. Ating buksan po ang ating pong pag-aaralan sa Joshua chapter 6 or 7, verse 24 to 26. Ano po? So, inyo pong subaybayan at akin hong babasahin. Ang sabi po ng talata din at kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan, na anak ni Sera, at ang pilak, at ang balabal, at ang dinalan na ginto, at ang kaniyang mga anak na lalaki at babae, at ang kaniyang mga baka at ang kaniyang mga asno, at ang kaniyang mga tupa, at ang kaniyang tulda, at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampa sa libis ng Akor. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. Verse 26, at kanilang binuntunan siya ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan sa kaniyang galit, kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na ang libis ng Akor hanggang sa araw na ito. So tayo muna yung manalangin, tayo mag-pray. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa hapong ito na muli po kaming nandito upang muling makapakinig, makapag-aral ng inyong pong salita. Pagpalaan niyo po nawa ang inyong lingkod na magpapahayag ng inyong pong salita. Akin pong dalangin, Panginoon Diyos, ang inyong pong mayamang pagsama at nawa, O Diyos, ang inyong pong mayamang pagkilos, Panginoon, ang sumaakin, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay kayo po ang magsalita. Kayo po ang patuloy na gumamit sa akin upang maipangaral ang inyong banal na kasulatan, Panginoon. Pagpalaan niyo din po ang bawat makikinig. Aking dalangin, Panginoon Diyos, ang inyong pong mayamang biyaya, buksan ang kanilang mga puso't isipan upang tanggaping may katotohanan ang inyong pong mga salita, Panginoon. Patawad din sa mga pagkukulang at pagkakasala, kami po'y nagpapalinis sa dugo ng Panginoong Hesukristo. At nawa, O Diyos, ay kayo po ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay sa bawat araw na inyong pong binahihiram sa amin, Panginoon. Pagpalaan niyo po nawa ang pag-aaral ng inyong salita. Ang lahat po na ito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na pong magsiupo. Ngayon po ay tayo po mag-aaral patungkol sa pamilya. Ano po? At napakasarap po na ang isang pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Ano? At yan po yung aking panalangin. Ano? Na sana yung aking mga mahal din sa buhay ay maisama ko din at nang kami po ay makapaglingkod sa Panginoon. Ano po? Kaya ako po ay merong banal na hili sa mga pamilya na andi dito na sama-sama silang naglilingkod sa Panginoon dahil napakasarap na kayo po ay hindi lamang magkapamilya sa laman kundi magkapamilya din sa Panginoon. Ano po? Napakasarap po nun. At napakasarap po na kayo po ay sama-samang niluluwalhati ang Panginoon. Ano? So yun po yung pinakamaganda na kayo pong pamilya ay sama-samang nagluluwalhati sa Panginoon. Pero ngayon pong gabi, atin pong tutunghayan kung bakit si Akan at ang kanyang sambahayan ay napahamak.
Ano? Dahil ano po meron pong katotohanan na napapaloob sa tagpo pong ito. No? At bilang tayo po mananampalataya ay ito po'y babala po sa atin. Na tayo po bilang isang magpamilya ay wag po tayong magtaki pa ng mga kasalanan ng isa't isa. Kung inyo pong babasahin ang tagpong ito, ay napaka-miserable po ang nangyari sa tahanan ni Achan or sa sambahayan ni Achan. Ano? So ngayon po, atin muna hong tunghayan ang tagpong ito. Ano bang nangyari dito? Akin ho muna ikikwento at alam na din naman ho ninyo ito. Ang tagpo pong ito, bago sila po pumasok at digmain ang AI, sila po ay nanagumpay sa Jericho. Sila po ay nanagumpay sa Jericho. Biruin mo po yung Jericho ay gaano kalapad yung Jericho wall. Yung Jericho wall po ay siguro kasya ang 2 truck o higit pa doon sa taas. Kasya yata ang magkasalubong na truck doon. So, natalo po nila yon sa pamamagitan ng Panginoon. At sa tagpupong yon, natalo nila, kumuha ng samsam, at nung tagpo po na lalabanan na po nila ang AI, ang AI po maliit lang na syudad. Walang sinabi sa lugar sa syudad ng Jericho dahil ang Jericho ay napakalaki. Ang AI po maliit lamang. Kaya ang sabi nila, wag lahat sumugod. Joshua, baka mapagod ang bayan. Magsugod ka lang ng 3,000. So ngayon, sinugod nila ang AI at ang nangyari, hinabol po sila ng AI at sila po'y natalo. Yan po yung tagpo na kung bakit, ano ang dahilan? So, ngayon po, atin muna pong balikan sa chapter 6. Meron po ditong sinabi ang Panginoon, chapter 6, verse 18. Verse 17, akin muna hong babasahin. Ang sabi po rito, ang bayan ay matatalaga sa Panginoon. Yaon at ang lahat na tumatahan doon. Si Rahab na patutot lamang ang mabubuhay, siya at ang lahat na kasama niya sa bahay. Alam naman po natin yan, kaya binuhay ng Panginoon si Rahab dahil tinago ang tiktik. Nung sila sosorbi sa Jericho, si Rahab ang nag-ingat sa mga tiktik upang hindi makita ang tiktik. So yung nag-spy, yung spy. Ngayon, sabi ng Panginoon, si Rahab lang mabubuhay, siya at ang lahat na kasama niya sa bahay, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating sinugo. Verse 18, ito po, sabi, at kayo sa anumang paraan ay mga sipag-ingat. Yun po yung ating kukuhanin mamaya. Magsipag-ingat. Ang sabi po dyan, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinilagang bagay. Baka pagka itinalaga na sa inyo, ay kumuha kayo, sa itinilagang bagay, sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. So mamaya may kukuhanin tayo kung bakit yan ay binasa ko. So balik tayo po sa Joshua chapter 7. As our introduction, sabi po dito, sa ating buhay, marahil merong pangungusap ang Diyos sa atin na minsan binabaliwala o niwawalang halaga natin. So, kaya dapat tayo po ay maging sensitibo sa pangungusap ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ngayon, kung yung ginagawa mo at ginagawa ko ay hindi na naaayon sa kalooban ng Panginoon, ay mag-ingat ka. Mag-ingat po ako, mag-ingat po tayo dahil baka mangyari sa atin ang nangyari kay Achan. Hindi lang sa akin or baka sa aking sambahayan. Ay nag-aayos nga ngayong mga mahal sa buhay. Ay ikaw naman, na mananampalataya ng Panginoon, hindi ka naman nag-aayos. Dahil ang nagdala ng kapahamakan sa sambahayan ni Achan ay hindi lamang si Achan. Ay hindi yung kanyang sambahayan, kundi si Achan mismo ang nagdala. Ang sabi po din ng talata, ang sabi po nga ang binabasa, hindi pa ho talata. At mahirap kapag hindi tayo naging sensitibo sa pangungusap ng Diyos.
Kasi ang Diyos ay marunong magparusa sa hindi ligtas, siya nagpaparusa, at namamalo sa mga anak niya. Ano po? Ang sabi po, at naniwawalang halaga ang bahala, or niwawalang halaga at niwawalang bahala ang pangungusap ng Diyos sa kanyang buhay. Ano? Kaya napakahalaga na unawain po natin ang kalooban ng Diyos. Dahil baka yung ginagawa mo, hindi na yung kalooban ng Diyos, ay baka ikaw at ang iyong sambahayan ay masalot. At mapahamak. Dahil sa kagagawan mo na hindi ka nakinig sa panawagan ng Diyos. Ano? Ang sabi po ng talata, verse 1 nga po, ano mo nang babasahin. Ngunit ang anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinilagang bagay. Ano po? Yung chapter 6, verse 18, binasa natin, may pangungusap or may babala ang Panginoon. Ano ho? At ito na nga po ang nangyari. Sa chapter 7, verse 1, ang sabi ng talata, ngunit ang anak ni Israel ay nakagawa. Ano? Unang katotohanan nating makikita dito na dapat tayo maging sensitibo sa panawagan ng Panginoon. Dahil pag hindi tayo naging sensitibo sa pangungusap ng banal na Espiritu sa ating buhay, delikado po tayo. Dahil ang Panginoon po yung namamalo sa kanyang anak. Ano? Namamalo po. At ang sabi po diyan ng talata, ang sabi po dito ng talata, at sinabi ng Panginoon, ang sabi po diyan, at kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan, na anak ni Sera, at ang pilak at ang balabal, at ang dila na ginto, at ang kaniyang mga anak na lalaki at babae, at ang kaniyang mga baka, at ang kaniyang mga asno, at ang kaniyang mga tupa, at ang kaniyang tolda, at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampa sa libis ng Akor. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Ano? Sa tagpupong ito, kaya natalo po sila Joshua sa digmaan sa Ai na napakaliit na bayan ay dahil merong nakagawa ng kasalanan. Sa itinilagang bagay. Unang katotohanan nating makikita, they ignore the caution of God. Makikita po natin, ang sabi po ng talata sa chapter 6 verse 18, meron pong ang sabi po diyan, meron pong caution caution ang Diyos sa mga anak ni Israel. Sabi, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat. Saan? Sa itinalagang bagay. Ano? Yan po yung sabi sa anak ni Israel. Nung natalo nila ang Jericho, marami silang nakuhang samsam. At ang sabi ng verse 18, ngunit ang lahat ng pilak at ginto at mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang sabi ng talata, pawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Yan po yung sabi. Ay banal sa Panginoon. Yan ay para sa Panginoon. Ngayon, ang sabi ng talata, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat. May babala ng Panginoon. Mayroon ng caution, mayroon ng, sinabi ang Panginoon, mag-ingat kayo. Baka sa anumang paraan, ang sabi ng talata, ang sabi po dito, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinilagang bagay, baka pagka naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo sa itinilagang bagay, sa gayoy inyong ipasumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. So yun nga nangyari. Balik tayo sa chapter 7 verse 1. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinilagang
bagay. Yun po yung nangyari. Ngayon, ang nangyari po dito, nasalot po ang Israel. Ano? Nagkaroon ng kapahamakan. Ano po? They ignore the caution of God. Kaya mga minamahal, kung merong sinasabi sa inyo ang Panginoon, kung merong sinasabi sa atin ang Panginoon na katotohanan na dapat natin gawin, ay gawin po natin. Huwag po nating isara ang ating mga tainga sa pakikinig at sa pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos po ay nagagalit or galit sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Apo, dahil ang sabi ng talata dito, ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinilagang bagay. Ito na ho, nakagawa na. At ang sabi po dito, sa verse 3, ito po. Dahil natalo nga po ang Jericho, tiniktikan nila ngayon ang AI. No? Tiniktikan nila. Dahil siyempre, pagka ikaw ay lalaban, dapat i-ispayahan mo muna ang kakalabanin mo. Baka naman Pero pagkasama nila ang Panginoon, sila nananalo. Pero pag hindi nila kasama ang Panginoon, sila natatalo. Ngayon, ang sabi po ng talata sa verse 3, at sila'y nagsibalik kay Josue. Yan. At sinabi sa kanya, huwag sumampa ang buong bayan. Kundi sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki. At sugatan ang AI, ang high. No? Sugatan. Bakit? Dahil ang akala nila, kasama pa nila ang Panginoon doon sa pakikipagdigma nila sa AI. Ang akala nila ano pa sabi? Huwag mong pagurin ang buong bayan doon sapagkat sila'y kakaunti. Ano? Yun yung sabi. Ay kaso, nangyari ganito. Sa gayoy, sumampa roon sa bayan ay may 3,000 lalaki at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki. No? Ng AI. Ilan ang sumampa? 3,000. At ano nangyari? Natalo sila. Bakit? Dahil merong kasalanan na ginawa sa sambahayan ni Israel. Ano? Kahit anong pagpupursige mo sa buhay na ito, kapag hindi mo kasama ang Panginoon, walang mangyayari sa ginagawa mo. Kahit anong hirap ang paggawa mo, kahit anong sakripisyo ang ginagawa mo sa buhay na ito, maama ka man, maina ka man, or maanak ka man, kahit anong sakripisyo ang ginagawa mo sa buhay na ito, kapag hindi mo kasama ang Panginoon, walang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Dahil ang tunay naman nagpapala ay ang Diyos. Alam niyo po, minsan po ang nakapagbulay, ang tunay talagang pagpapala ng Panginoon, yung ikay talagang malapit sa Kanya. Opo. Dahil kung ikaw naman ay merong maraming pagpapala, and yet malayo ka sa Panginoon, ay wala yung saysay. Dahil sinabi na ng Bible, ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? O ano ang may bibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ibig sabihin, isinagad na po ng Panginoon na kahit ikaw ay ligtas and yet malayo ka sa Panginoon, miserable ang buhay mo. Dahil ang kayamanan ay hindi nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa ating buhay ay ang Diyos. Apo, hindi ho kayamanan. Secondary na lamang yan kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Nakasama mo siya kaya ikaw ay pinagpala. Pero kung ikaw ay pinagpapala na malayo ka sa Panginoon, delikado po yan. Delikado po yan. Dahil si Achan po, ay siyempre, masasabi natin siya na may pinagpala nakuha niya Kaso, ang dami pong napahamak. Ano? Kaya mga minamahal po naming kapatiran, o tayo po mga nandito dito, huwag po tayong matukso sa inaalok ng mundong kayamanan. Kundi tayo po ay magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. Unang katotohanan natin makikita, they ignore the caution of God. Ano? May babala ng Panginoon Kanino? Sa sambahayan ni Israel. Tingnan niyo po, laging in-specify sa sambahayan ni Israel. Sambahayan ni Israel.
Kung inyo pong tutuntunin, tayo po ay sambahayan ni Israel, spiritually. Tayo po yung mga ligtas. At kung tayo po ay mabubuhay sa kasalanan, ay delikado po ang ating buhay. Ano? Ay ang Diyos, siguro naman, ang Diyos ay pagpapalain ako kahit ako'y malayo sa Kanya. Ay tandaan po natin, si Satanas po yung nagpapala din. Oh. At kung ikaw ay pinagpapala or kung tayo ay pinagpapala at malayo tayo sa Panginoon, ay delikado po yan. Ano? At meron ho yung kasunod. Ano? They ignore the caution of God. Chapter 6, ang sabi po ng talata, ang sabi po dito ng talata, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Ano ba yung mga itinalagang bagay? Yun pong, ang sabi po diyan, ang sabi po dito, sa itinalagang bagay, chapter 16, verse 19, ngunit ang lahat ng pilak at ginto at mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ano? Mga minamahal, kung tayo po ay talagang anak ng Diyos at tayo po naligtas, ang idea po nito kinuha ko po sa tithes natin. Yan po ay itinalagang bagay sa Panginoon. Huwag mo yang nakawin. Huwag mo yang iyuhin. Dahil yan ay sa Panginoon. Nung sila po ay nanalo sa digmaan, merong itinalagang bagay ang Panginoon. Hindi naman lahat eh. Ganon din po sa atin, mga minamahal. Kung gusto niyo pong talaga kayo samahan ng Panginoon at tayo po ipagpalain ng Panginoon, ibigay po natin yung para sa Kanya. Huwag po nating nakawin. Dahil ang sabi po ng talata, may galit po ang Diyos. Ang sabi po dito ng talata, verse 12, aking pong babasahin pababa, kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi nakatayo sa harap ng kanyang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanyang mga kaaway sapagkat sila'y naging isinumpa. Ako'y hindi nasa sa iyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, mangagpakabanal kayo sa kinabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. May itinilagang bagay sa gitna mo, o Israel, ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa iyong alisin ang itinilagang bagay sa gitna ninyo. Sa kinaumagahan, verse 15, at mangyayari ang makuna ng itinilagang bagay ay susunugin sa apoy. Tingnan niyo po yan. Ang sabi po, at mangyayari na ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Alam niyo po, kapag hindi natin pinansin yung caution ng Diyos sa atin, yung paalala ng Diyos sa atin, tayo po'y masisira. Ano po? At ang sukdulan po nito ay patayin tayo ng Panginoon. Ano? Ang sabi po dyan, they ignore the caution of God. Letter A, under po niyan, to the curse, accursed thing. Yung sa itinalagang bagay. Sa Joshua chapter 6, verse 18 natin na pong nabasa, and 19 natin pong binasa, yung itinalagang bagay, ngunit ang lahat ng pilak at ginto, at ang sisidlang tanso at bakal ay banal para sa Panginoon, banal sa Panginoon, pawang ipapasok sa silid ng Panginoon, ng kayamanan ng Panginoon. So yan po ang itinalagang bagay. They ignore the caution of God. Ano? Kaya mga minamahal, kung meron paalala, kung meron ang Diyos na pinapaalala sa atin, wag po nating babaliwalain yan. Dahil napakahalaga po na yan. Ano? Na kapag binaliwala natin itong paalala ng Diyos sa atin, tayo po ang masisira. Tayo po ang mawawasak. At hanggang sa tayo po ay patayin ng Panginoon. Ano po? And under po na yan, yung caution ng Diyos sa ating sarili. Opo.
sa ating sarili. Dahil ang sabi po ng talata sa chapter 18, verse 18, ang sabi po diyan ng chapter 6, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinilagang bagay. Ano? Sinong kausap diyan? NG. Ang sabi po diyan, at kayo sa anumang paraan sa inyong sarili ay magsipag-ingat sa itinilagang bagay. Ano? Caution to the accursed thing. Pandalwa, caution to yourselves. Dahil mga minamahal, ang ating sarili ang kalaban natin. Lalo na pag dumating sa ating pamilya na tayo po ay hikahos sa ating pangangailangan. Diyan na po dumadating ang ating pakikipaglaban sa ating sarili. Ano ga susundin ko ga ang Diyos o ang aking pamilya? Pag binigay ko ito sa Panginoon, mamamatay na kami. Pag binigay ko ito sa Panginoon, mawawalan kami ng pagkain. Oh. Dahil ang sabi ng talata dyan, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Yung ating sarili, binabalaan tayo ng Panginoon, pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa ating sarili na tayo mag-isipag-ingat sa itinilagang bagay. Ano? Dahil minsan pag dumadating ang pangangailangan, diyan na tayo kumbagay sumisimplang sa pagtatapat sa Panginoon. Minsan pag dumadating ang pangangailangan, diyan na natin nalilimutan ang Panginoon. Diyan na natin inuuna ang ating sarili kaysa sa Diyos. Hindi na natin inuuna ang Diyos na dapat sana na ang Diyos ang ating unahin dahil siya naman ang nagbibigay ng lahat ng bagay na yan natin tinatangkilik. Kaya nga sabi ng chapter 7 verse 1, ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinilagang bagay. Siyempre, ang kausap dito, ang kumuha nito'y person. Hindi naman kukuhanin niya ng kalabaw. Hindi naman niya kukuhanin ng kung sinong hayop or anuman. Ang kumuha niyan ay persona. At ang sabi ng talata, verse 1, at ang mga anak ni Israel, general lang sinabi. Bakit? Sinabi ng Panginoon, at kayo ay magsipag-ingat. Sino ba ang gumawa? Si Akan. Iisa. Kaya sinalot ang Israelites dahil ni Akan na gumawa ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Hindi naman lahat Si Akan lang. Kaya sabi dito, ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay sapagkat si Akan, ni-specify ang pangalan, na anak ni Karmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Sera, sa lipi ni Huda, ay kumuha ng itinilagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Ano po? Kaya mga minamahal, kung tayo po ay inuutusan ng Panginoon at dapat naman at nararapat lang na ibigay sa Panginoon yung kanya, ibigay po natin. Huwag po nating hindi ibibigay ang Panginoon, ang para sa Panginoon. Dahil yun po'y kanya. Ano? At ito pa yung matindi, mamaya ating pong titingnan diyan. Hindi lang nila inignore yung babala ng Diyos na huwag kukunin yung itinilang bagay. Hindi din nila pinansin or niya pinansin na mag-ingat ka sa iyong sarili. Pantatlo, under po na yung ignoring the caution of God. Pantatlo, yung hindi niya pinansin yung sumpa ng Diyos. Mga minamahal, marahil ngayon, sa tagpupong ito, sa ating pong pangangaral na ito, ay ikaw ay pinaaalalahanan ng Diyos. Sa tagpupong ito, ay ikaw ay kinakausap ng Diyos. Na pag pinagpatuloy po natin ang mga ginagawa nating kamalian sa Panginoon, at binaliwala po natin ang paalala ng Diyos sa atin, may sumpa po ang Diyos. Ang sabi po dito ng talata, verse 15, at mangyayari na ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Ng chapter 7,
Ano po? Verse 15. Sapagkat kaniyang sinalangsang ang tinig ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Ano pong sabi? Anong sabi po sa verse 15? At mangyayari na ang makuna ng itinilagang bagay ay susunugin sa apoy. Hindi niya pinansin yung sumpa ng Diyos na darating sa kanya. Ano? Kaya ang sabi po niya, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Mag-ingat kayo. Ano? Mag-ingat po tayo. Hindi po tayo porque tayo po ay, kumbaga po ay nakakagawa ng isang gawain para sa Panginoon, ay okay na. Hindi porque ikaw ay nung unay nakapagtapat at ngayon hindi ka na nagtatapat, ay okay na. Oh! Dahil nung sila'y nakikipaglaban sa Jericho, ayos pa, wala pang gumagawa ng kasalanan. Ay pero nung nakasamsam na, nakakita na ng kayamanan, di yan na nga. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili. No? Mag-ingat tayo. Dahil hindi po porque tayo po ay nakakapagtapat sa isang pagtatapat sa Panginoon at yung iba hindi natin pinagtatapatan ay okay lang sa Panginoon. Ano? Kaya nga sabi po dito, pumunta ka sa bayan at iyong papagbanalin ang bayan. Dahil ang gusto po ng Panginoon sa Israelites, sa bansang Israel o sa bayang Israel, ay sila po ay makapagtapat at banal sa harapan ng Diyos para sila'y samahan ng Panginoon. Dahil hindi po sasama ang Diyos sa atin, ay lalo pa ho nung Old Testament time, ang banal na Espiritu po ay umaalis. Ang idea po umaalis, hindi po katulad ngayon sa ating mga Kristiyano, kapag ang Holy Spirit ay tumahan sa iyong puso at sa aking puso, hindi na yan makakaalis. Oh. Kaya po, nagiging ikabod ang bansang Israel dahil sila po'y nakakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Kaya po hindi po pinagpapala ng Panginoon ang bansang Israel. Kaya po sila'y natatalo sa digmaan dahil ang Panginoon ay hindi po nila kasama. Kaya po sa maliit na bayan, sa bayan ng Ai, natalo sila. Bakit? Dahil merong kasalanan na natatago na nagawa sa bansang Israel. Kaya ang sabi po ng talata diyan, verse sabi po diyan, yung papagbanalin mo ang bayan sa aking harapan. Merong idea po diyan, yung talata, hindi ko lang humakita. Humayo ka at iyong papagbanalin ang bayan. Ang sabi po diyan. At ang 7 saserdote na may tagong 7 pakakak, verse 13. Wait. Chapter 17, verse 13. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, mangagpakabanal kayo sa kinabukasan. Bakit? Yun ang requirement ng Panginoon para ang bansang Israel ay muli niyang pagpalain. Oh. Yun ang requirement ng Panginoon para ang bansang Israel ay makalaban muli sa harapan ng Ai para sila po'y manalo. Dahil biruin niyo po ang Jericho, napakalaking bayan. Kaya nga sabi ng mga tiktik, natakot eh. Ano? Ang sabi nung may dalawa, si Josue at si Caleb, yun eh, mga tinapay sa atin. Ano? Sabi nung iba, hindi, mga giant sila, mga giant. Ano? Takot yung iba. Si Joshua at si Caleb lang ang nagsabi, mga tinapay sila sa atin. Ay sabi nung ilan, ay hindi, malalaki sila eh. At palibhasa ay kasama nila ang Panginoon, sila'y nanalo. Pero sa Ai, nakakaunti, 3,000 lang ang umahon, and yet sila pa'y hinabol at sila po'y sinakta ng Ai. Sa kakaunting bayang iyon. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, hindi ko kayo sasamahan hanggat merong kasalanan na natatago sa bayang iyan. Hindi. Kaya mga minamahal, sa atin ng buhay, tayo po'y mabuhay ng naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Apo.
Hindi ho tayo perfect, pero nandun po yung awa at biyaya ng Diyos sa atin. Tayo po'y humingi ng tulong sa Panginoon upang malampasan po natin yung mga bagay na yan. Ano po? Ano sabi nga? They ignore the caution of God. Ano yung caution? Doon sa itinalagang bagay, sa ating sarili, and letter C, doon sa yung sumpa ng Diyos na sinabi sa bayang Israel. Ano yung sumpa? Ang sabi nga ng chapter 7, verse 15, at mangyayari na ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagkat kaniyang sinalangsang ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Tingnan niyo po, hindi lamang si Akan, pati ang bayang Israel, ang sabi nga diyan ng talata, sa verse 5, ang sabi po diyan, at ang mga lalaki sa Hay ay sumakit sa kanila nang may 36 na lalaki at hinabol niya sila mula sa harapan ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim at sinaktan sila sa babaan at ang puso ng mga tao ay nang lumo at naging parang tubig. Talagang anong nangyari dito ay ba't gayon? Sa Jericho kami nanalo pero ba't dini kakaunti? Kami natalo. Dahil lang itinalagang bagay, hindi pinansin ng isang tao yung paalala ng Diyos. At hindi niya pinansin yung sumpa ng Diyos. Ito pa yung matindi. And sabi po ng talata, verse 15 uli, balik po tayo, at mangyayari na ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy, magaling ka kung siya laang. Ano? Magaling ka kung halimbawa, ako nakagawa ng kasalanan, ako lang ang susunugin. Dahil wala namang kinalaman yung iba eh. Mga minamahal, minsan po tayo bilang mananampalataya ng Diyos, tayo nakakagawa ng kasalanan, yung walang kaalam-alam ay nadadamay dahil sa ating nagagawang kasalanan. Ikaw bilang miyembro ng iyong pamilya na naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay hindi naglilingkod sa Panginoon, nadadamay yung naglilingkod sa Panginoon dahil ng iyong kagagawang kasalanan. Kaya, mga minamahal, meron po tayong responsibilidad na tayo po'y mabuhay nang naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa ating pong paggawa, ay may hatol po ang Diyos sa atin. Kaya ang sabi po ng talata, at mangyayari na ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy, siya at ang lahat niyang tinatangkilik, sapagkat kaniyang sinalangsang ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Damay-damay na. Damay-damay na dahil sa iyong kagagawan, dahil sa iyong kasalanang ginawa, na damay lahat ng iyong tinatangkilik. Kaya ang sabi po ng verse 24, at kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya ni Akan na anak ni Sera at ang pilak at ang balabal at ang dila na ginto at ang kaniyang mga anak na lalaki at babae. Tingnan niyo po, nadamay na. At ang kaniyang mga baka at ang kaniyang mga asno at ang kaniyang mga tupa at ang kaniyang mga tolda at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampa sa libis ng Akor. Verse 25. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Matindi po yung nagawa ni Akan, na siya po ay nagnakaw ng itinalagang bagay sa Panginoon. Hindi lamang yung bayang Israel, pati yung kanyang sambahayan na wala namang kamuang-muang, saan ganyan itinago? Sabi ni Akan, siniyasat nasaan yung itinalagang bagay? Saan mo nilagay? Nandun sa tulda, sa ilalim, sa lupa, nakabaon. Doon nakatago. Doon po. Kaya si Josue nag-utos, kinuha yun, pati si Akan, pati, sa madalit sabi,
pati ang kanyang sambahayan, at ang sabi ng verse 26, at kanilang, verse 25, at si Josue, at sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy. At binato silang ng mga bato. Tingnan, at sinunog nila sila. Ano nangyari? They ignore the course of God. Kaya mga minamahal, kung meron po tayo sa ating sangbahayan, kung meron po tayo sa ating sambahayan na alam na hindi nag-aayos, atin po silang paalalahanan. Dahil hindi biro po ang galit ng Diyos. Sa ngayon, hindi mo niaani. Banda-banda riyan. Sa ngayon, hindi mo pinapansin. Banda-banda riyan. Dahil ang Diyos ay, palibhasa, ang Diyos ay mapagpahinuhod pa, mapagpatawad pa, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng second chance para ikaw ay umayos sa paglilingkod, and yet hindi mo pinapansin? Kaya mga minamahal, tayo po na nandito ngayon, kung meron man po tayong mga kapamilya na naglalaog or lumalayo sa Panginoon, atin po silang paalalahanan. Dahil ang Diyos po ay namamalo sa Kanya pong mga anak. Opo. Tayo po ay nasa pag-aaral ng family month ngayon pong buwang ito. At kaya po nasalot ang Israel at ang pamilya ni Akan ay dahil sa isang tao. At yun po si Akan. Ngayon tayo po ba kung alam natin ang katotohanan ngayong gabi, inaaral po natin ngayong gabi ang katotohanan na kaya pala ang bayang Israel at ang pamilya ni Akan ay nasalot at namatay, sinunog, pinagbabato, ay dahil ng isang tao na nagkamali sa harapan ng Panginoon. Kaya kung tayo po'y merong alam, paalalahanan po natin sila. Hindi pa huhuli ang lahat. Ang Diyos po'y mayaman sa pagpapatawad. At delikado po pagka ang Diyos po ay napuno. Sabi ni Fernando, kapag puno na ang salop. Ano? Kaya mga minamahal, ang Diyos po palibhasa ay mayaman sa awa, binibigyan pa ho tayo ng pagkakataon. Hindi pa huli lahat. Tayo po'y bumawi sa paglilingkod. Kung ikaw ay noong nakaraang taon ay nagpagiwang-giwang or kung ano man nangyari sa iyo, bumawi ka sa Panginoon. Ay buhay ka pa eh. Ay ito wala na, pinatay na eh. Sinunog na nila, pinagbabatot, sinunog at tinambakan ng kung ano-ano. Ay hanggat buhay pa ho tayo, binubuhay pa tayo ng Panginoon, tayo po'y bumawi sa paglilingkod. Hindi pa huhuli ang lahat. They ignored the course of God. Ano po? Kaya mga minamahal, ang panawagan po ng Diyos sa atin, tayo po ay maging tapat sa Panginoon. Kung ano man po ang iniatang sa iyong ministry, pagtapatan mo yan. Lalo na po, malapit nang bumalik ang Panginoon. At nakakahiya kung tayo po'y masusumpungan ng Panginoong hindi nagtatapat sa Kanya. They ignored the caution of God. Under po niyan, ano yung caution? Doon sa itinilagang bagay, huwag niyong kukunin sa iyong sarili. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Baka tayo ay maging ganid. Dahil sa paghahangad natin ng mga bagay-bagay na yan, hindi na natin napansin yung paalala ng Diyos sa atin, mag-ingat ka sa iyong sarili. Mag-ingat tayo sa ating sarili. Baka malimutan natin ang Panginoon. Kaya nga may talata sa Bible, Panginoon, wag mo akong pagyayamanin, baka makalimutan ko. At wag mo naman akong gugutumin. At baka ikaw ay aking sumpain. Kaya sana po kung tayo po ay mananalangin sa Panginoon, dapat talaga yung Kanyang kalooban. Wag tayong hihingi ng hindi naman talaga kalooban ng Panginoon. Dahil pag naibigay sa iyo ng Panginoon, baka nga ikay mawala sa paglilingkod. Kaya nga dapat, not my will. Dapat yung kalooban ng Panginoon. Number 2, makikita din po natin sa verse 19 hanggang
verse 19 hanggang 21. At kanyang, verse 19, at sinabi ni Josue kay Akan, anak ko, isinasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. At magpakahayag ka sa Kanya at ipahayag mo sa kaakin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag kang maglilihim sa akin. Ano? Sabi ni Joshua kay Akan, huwag kang maglilihim sa akin. Ano? Kaya ang sabi po dito, verse 20, verse 20, at sumagot si Akan kay Josue at sinabi sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Siyempre, alam na po natin yun. Yung tagpong yun sa chapter 6 verse 18, merong itinalagang bagay. Ang Panginoon, yung pilak, ginto, etc., etc., huwag niyong kukuhanin yan. At yan ay itinilaga sa Panginoon. Yan ay sa bahay ng Panginoon, sa kayamanan ng Panginoon yan. Ngayon, nung nakita ni Akan, garne-garne, ang sabi ng talata, verse 21, nang aking makita sa samsam, yan na. Ano? Baka kung tayo ay makakita ng kayamanan, ay malimutan na natin ng Panginoon. Baka kung ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, malimutan mo na ang Panginoon. At nasira na ang iyong covenant or yung pangako mo sa Panginoon na habang buhay, ako'y maglilingkod sa Panginoon. Ano? Ang sabi, nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang 200 siklong pilak, hindi ko na lang na-search kung magkano yan, at ang isang dila na ginto, siguro yun yung isang bar, ano? O hindi ko lang alam, na 50 siklo ang timbang, mabigat, ay akin ngang inimbot. Kaya ano po, tayo po ay magtapat sa Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. Ano? Kung gusto niyo po talagang pagpalain ng Panginoon, dumaan po kayo sa Panginoon, sa proseso ng Panginoon. May proseso po ang Panginoon ng pagpapala niya. Ano? Huwag ho tayong dumaan sa biglang pagpapala. Ang Panginoon po ay merong proseso ng pagpapala para sa atin. Dahil kapag ibinigay niya ng bigla yan, hindi mo kakayanin eh. Ang Diyos po, hindi naman tayo gagaling sa Panginoon. Hindi naman tayo tatalino sa Panginoon. Dahil kaya baka hindi yan ibigay sa iyo ng Panginoon, ay baka ito ilipol. Pag aray binigay ko ng biglaan, lipol ito, aray wala sa simbahan. Ano? Lipol. Ano? Kaya sabi po dito ng talata, verse 21, nang aking makita ang samsam, yan, ay sinabi na ng Panginoon, yan ay sa Panginoon ha, akin yan, ngunit ang lahat ng pilak at ginto, sabi ng chapter 6, verse 19, ngunit ang lahat ng pilak at ginto at mga sisidlang tanso at bakal, ay banal sa Panginoon, pawang ipapasok saan? Sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay magtapat sa Panginoon. Yung para sa Panginoon ay atin pong ibigay. Dahil pag hindi mo ibinibigay, kahit yan ay napupunta sa iyong tahanan, wala yang kwenta. Walang kwenta yan. Nagagalit lalo ang Diyos sa iyo. At lalong ang pagpapala at ang biyaya ng Diyos ay hindi sasagana sa iyo. Yun sabi ng Panginoon. Sabi pa ng talata, tuloy po natin, na aking makita, ang mga garto-garto, verse, sabi pa, ay akin ngang inimbot at aking kinuha. Yan na. Makikita po natin yan. Number 2, they covet the accursed thing of God. Talagang kanyang they covet. Ano? Talagang kanyang kinuha. Hindi lamang ninasa. Talagang kinuha na niya. Mga minamahal, yung para sa Panginoon, wag po natin kukuhanin yan. Yan ay para sa Panginoon. Yung 10% na sinasabi, actually, hindi pa nga ho tayo nagbibigay pag tayo nag-10% lang, yun ay para sa Panginoon talaga. Wala pa tayong ibinibigay sa Panginoon kapag ibinalik natin yung sa Kanya. Doon pa lang tayo magbibigay sa offering. Ano po? At doon sa iba-ibang, kung nilalagyan niyo yan lahat, doon pa lamang tayo nakakapagbigay. Pero yung 10%,
Sa Panginoon talaga yon. At huwag mo yung nanakawin. Kala mo ikay pinagpala, pero ang Diyos, kita ka. Ano? At ang sabi niya ng talata, ang sabi po, at narito, nangakubli sa lupa sa gitna ng aking tulda. Bakit sa lupa? Hindi nakabuyang-yang doon sa kanyang mga sambahayan. Hindi nga alam ng kanyang sambahayan na ninakaw niya. Hindi alam. Doon, nakakubli sa ilalim. Ang sabi pa ng talata, at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Verse 22, sa gayoy nagsugo si Josue ng mga sugo at kanilang tinakbo ang tulda at narito, nakakubli sa kaniyang tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. At kanilang kinuha sa gitna ng tulda at dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. Ano po? Makikita natin diyan, they covet the accursed thing of God. Kanyang ninakaw. Ay sabi sa talata, thou shall not covet. 10 utos. Ay kanyang ninakaw. Ano? Hindi lang ang ganda nun. Iba pa yun Ang ganda nun. Parang gusto ko yun. Iba pa yun. Pero yung ninakaw mo na, yung kinuha mo na, ginusto mo na, ninakaw mo na, ganun po yung nangyari kay Adan at kay Eva. Nakita niya na ang bunga ng puno ay maganda at bungang mananasa upang kainin at magpapanta sa tao, kinain niya at binigyan niya ang kanyang asawa. Yun na ang kasalanan. Ano po? Kaya mag-iingat po tayo. Ano? Makikita din po natin diyan, under po na yung they covet the accursed thing of God, the manifestation of God's wrath. Ano? Makikita po natin diyan yung manifestation of God's wrath. Ano? Ang sabi po dito ng talata, balik po tayo sa verse 1 ng chapter 7. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nagkasala ng pagsalangsang sa gitna sa tinalagang bagay sapagkat si Aka na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Sera, sa lipi ni Huda ay kumuha sa itinilagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. No? Ang Diyos po ay nagalit. At dumating sa tagpo, under po letter A, walang tulong na ibinigay ang Panginoon. No help from God. Yun, dun nga, nakipagdigma sila. Ano? Nakipagdigma sila. Ano nangyari? Natalo sila. Wala. Talagang ang puso ng tao, ng mga anak ni Israel, ang sabi po diyan, melted and become as water. Talagang wala. Ano gayon? Nakakahiya. Walang tulong ang Diyos sa akin. Samantalang sa Jericho, kami nanalo. Talagang malaking bayan, tinalo namin. And yet, dito sa maliit na bayang ito, kami natalo. Dahil lang kasalanan na ginawa ni Akan. Walang tulong na ibinigay ang Diyos. Number 2, the people are hopeless. And number 3, the people are in trouble. Yun sa mga talata, verse 25, ang sabi ng talata, and Joshua said, why hast thou troubled us? Bakit mo kami binagabag? Ay halimbawa po dito sa kalipunan natin ngayon. Kung mangyari ang tagpupong ito, ay tayo, doon nga lang sa pamilya pag nagkasakit ang isa, kayo bagabag na. Ay dini pa sa tagpong ito. Nakakala nila, maliit lang na bayan, binaliwala nila, masyado mapapagod ang bayan, 3,000 lang pahunin mo.
Ayun, anong nangyari? Sa maliit na bayan, sila'y nagtakbuhan at natalo sila. Ay sila, the people are in trouble. Ano yun? Ba't ganun ang nangyari? Nawindang sila. Kaya ang sabi ng talata, yung kanila sabi po sa verse 5, and the men of Ai smote of them about 30 and 6 men. For they chased them from before and gate even unto Shebarim, and smote them in the going down water, wherefore the heart of the people melted and become as water. Wala Dahil ng kasalanan. Yung isang ginawang kasalanan ni Akan. Sa verse 1. May paalala ang Panginoon. At number 3, number 3 puntos po natin, the destruction of Achan and his family. Kung tayo po, mga minamahal, ay merong alam sa ating sambahayan na lumalayo na sa Panginoon, paalalahanan po natin sila. Dahil ang Panginoon po ay namamalo. Hindi ko alam kung ito sa Achan na iligtas, pero yan nakita ko din sa bandang pahuli. Sa verse 15, ang sabi po ng talata, merong sinabi ang Panginoon, at mangyayari na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Talagang, wow, sa akin talaga. Siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagkat kaniyang isinalangsang ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Mga minamahal, wag nawang intayin natin na ang ating pamilya'y magiba dahil sa paggawa ng isang kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, papagbanalin mo sila. Ang sabi, bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan. Mga minamahal, ang utos po sa atin ng Panginoon ay tayo'y mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ay ano kung mahirap tayo? At least tayo naman ay malapit sa Panginoon. Yun yung pinakamaganda Aanihin mo ang yaman na ikaw naman ay malayo sa Panginoon kaysa sa mas gusto ko po yung ako'y mahirap na ako'y malapit sa Panginoon kaysa ako'y mayaman na malayo naman sa Panginoon. Apo. Dahil ang miserableng buhay ay yung ikaw ay malayo sa Panginoon. Tingnan niyo po, ano nangyari kay Adan at kay Eva? Nung sila'y malayo na sa Panginoon, wala na. Sila nabuhay na doon sa silanganan. Inilagay sila doon ng Panginoon. Inalis sila ng Panginoon sa presensya niya Si Adan at Eva ay inilayo na ng Panginoon dahil ng kasalanan. Ang sabi ng talata, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang nangyari kay Adan at kay Eva hanggang ngayon sa atin ay naghihirap dahil ng kasalanan at dahil ng tayo'y malayo sa Panginoon. Pero salamat, tayo po ay naligtas. At nawa yung kaligtasan niya na i-appreciate natin. At mas lalo tayong lumapit sa Panginoon sa kabila ng tayo po ay naghihirap. At least tayo po yung naligtas. Alam nating tayo ligtas. Pag tayo namatay, tayo pupunta ng langit. Dahil ang tunay na buhay natin ay hindi dito. No? This world is not my home. I'm just a passing through. Mga minamahal, ang tunay na buhay ay sa kabilang buhay. At balang araw, tayo po haharap sa atin pong manlilikha. The destruction of Achan and his family. Ang sabi po ng talata, verse 24, at kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Achan na anak ni Sera at ang pilak at ang balabal at ang dila na ginto at ang kayamana ang kaniyang mga anak na lalaki at babae at ang kaniyang mga baka at ang kaniyang mga asno at ang kaniyang mga tupa at ang kaniyang mga tolda at ang lahat niyang tinatangkilik at kanilang isinampa sa libis ng Akor. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Babagabagan ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato
ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. Ano po? The destruction of Achan and his family. Bakit nagkaganyon? May paalala po ang Diyos sa chapter 6. At kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat. Mga minamahal, may babala or may paalala, may caution po ang Diyos sa atin. At kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat. No? Marahil ikaw ay nagtatapat sa pagbibigay ay doon sa ibang aspeto ng buhay mo. Marahil ikaw ay nagtatapat sa paglilingkod mo doon sa meron kasing iba't ibang aspeto tayo ng buhay na doon tayo mahihina. At kung saan po tayo mahina, doon po tayo humingi ng tulong sa Panginoon nawa ako'y makapagtapat sa ganitong bagay. Opo, may kanya-kanya tayong kahinaan. Ano? Hindi tayo magkakatulad ng kahinaan. At yung kahinaang yun ay humingi tayo ng tulong sa Panginoon upang ating mapagtagumpayan. Kaya sabi ng Panginoon, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay. Baka pagka itinalaga na sa inyo ay kumuha kayo sa itinalagang bagay, sa gayoy inyong ipasumpa ang kampamento ng Israel at inyong bagabagin. Ano? The reason why Achan and his family was destroyed, ang sabi dyan, yung disobeying God, deceitful heart, and dishonoring God. Huwag nawang mangyari sa ating buhay na tayo ay dumating sa tagpo ng ganitong hindi na natin sinusunod ang Panginoon. At nadadaya tayo ng ating puso. Ano? Hindi na napaparangalan ang Diyos sa ating buhay. Kaya sana po sa atin pong pag-aaral na ito, naway nabigyan po tayo ng paalala sa isang tao. Dahil ni Achan, nawasak ang kanyang sangbahayan at napahamak ang Israel dahil ng kanyang kasalanan. Na ipinaalala ng Diyos sa bawat isa na ang sabi, at kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat. Ano po? Hindi natin alam. Baka pagkadugo na natin, hindi na natin masaway sa ating maling ginagawa. Sa kanyang maling ginagawa. Ano po? Huwag nawa tayong magtakpanan ng kasalanan na ito yung nagiging dahilan kung bakit tayo lumulubog sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay magsawayan ng kasalanan upang tayo po ay muling kalugdan ng Diyos. Ang sabi nga ng talata, bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan. Yun ang gusto ng Diyos sa isang tahanan. Tayo po'y mag-pray. Mapagpalang Diyos,